having unwavering faith. Pagbaton o dili matayo na pagtuo. Dili mausap-usap na pagtuo. Ano man ang pagtuo na usap-usap? Kuya. Matayo. Gamay lang na problema, matumba, mabulo. Now, kung mabasa ka sa word sa Ginoo, dili mo usahay masaktan. Dili pa dito usahay ganahan. Ano man? Gabi na, kanang tulog sa imo, kanang ubong ako na kung ano yung word ko yun. Or ganun, like that. Gabi na, ang word sa Ginoo kay igkoon ang imuhang ego ni mo. Igkoon ang imuhang salak ni mo. Hindi yung kalalahan. Welcome. Thank you, dear. Ilagay ito. But no matter what, ganahan magkaudili. Ang word sa Ginoo is trustworthy. Kasalitan. Dili ka dapat magduwa-duwa. Dili ka dapat mag-doubt sa word sa Ginoo. Okay, ang word sa Ginoo is trustworthy. So, having unwavering faith. Minsan makayon ka, lisod kayo. Pero kinahanglan ni mong tuhan. Kasi ko ni Jesus Christ. Kaya ka, uyo niya mga disipulo. Ingon niya, sultihan ko ka mo. Kung aduna ka mo'y pagtuo, sa bisan sama kagamay sa liso sa mustasa. Pagkaroon ka mo. Ianong bundukan, ianong bukira, ang balhid dito sa dagat. Imagine, hana daw, pag-umay din mo pagtungo sa liso, sa mustasa, pero makahito ka, pagsubo ang nabukira, ang mabalin dito sa dagat. It's impossible. Pero ang gusto ipabot ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo, maukinig. Ayaw pagduwa-duwa sa iyong pagtuo. Liguna ang iyong pagtuo. Kaya naman, ang liso sa mustasa, gamay lang na siya. Kita ka liso sa bungos. Gamay pa na siguro siya kung wako na siyo ang liso sa mustasa. Pero kung ka na imong itanong, kung ka na kuturok, mahimo ka na siya usa, kadako, kaayong kahoy. Kita nakagdarap, kita na siguro kagyakal, akito ng mga kahoy na sa nasa, katulog ka tao, katulog ka tao, ng mga karaan ng mga kahoy. Inaanang ng mustasa, mahimo siya usa kadako ang kahoy, naggikan sa usa kagamay ng liso. Manaingon ni Jesus, kung doon na kay pagtungkol sama kagamay sa liso sa mustasa, makahimo ka sa pagmando na ng bukira. Balin dito sa dagat. Oh, can you imagine? Ang pasabot ni Ana is, ayaw pagduwa-duha sa imong pagtuo. Kanang tinunuod na pagtuo. Kaya ang words na Ginoo kasalikan. Now, kinahanglan i-apply nato ang pulong sa Ginoo. Biblical truths are not just the foundation for our beliefs, but the message in our hearts and minds, on our lips, and before our eyes. If you want pure lives, we must fill our minds with the purity of God's Word. Kung sa ang Word sa Ginoo, ang biblical na kamatuoran, di man kini siya foundation kuno daw sa ato ang pagtuo. Apan kini sa kami mensahe diri sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, sa ato ang ngapil, o diha tubangan sa atong mga mata. Na kung gusto daw ta o putli nga kinabuhi, kinahanglan punon nato ang atong hunahuna sa kaputli sa pulong sa Ginoo. Kaya walay natin ko counter sa ato ang kalibutan na tingog. Lustful desire na to, worldly desire na to. Wala mo counter niya na para malupig niya siya is the word of God. Walang imo una-una, instead puno nimo og mga kahilayan, daliya si una-una. Kung ano nag-word sa Ginoo, para wala na iluga kahilayan, diya sa imo una-una. Puna sa word sa Ginoo. Para wala na iluga diya ang kapalaka sa mga utang, mga bayronon. Puna sa word sa Ginoo. Kaya kung na kay utang, bubalaka ka sa imo, bayron sa imong utang, wala kay may mo. Sabi na buwa kay kwarta. Ulat lang ka kwarta na. Nabayaran na na. Sige, kung una-una, adlaw, gabi. Masayo. Masayo kung kakulot imong aktan. Bata pa yung
edad, pero yung aktang, mga nag-dubligo na yung edad. Kasi mo na muna. Ano po dyan? So para walay space na ang kaaway na ibutang na si muna una. Kung as word sa Ginoo, para iyang ikik, sipaon ang mga negative na mga thoughts, mga worldly thoughts, mga kalibutangon, mga yawanon, mga kahilayan na mga unahuna, di na kasulod sa imong utok kay napulo siya sa word sa Ginoo. Ano yung sekreto dara?